Nandito po tayo sa malapit po dun sa cave na pinuntahan namin ngayon. Dito po yan sa Tanay. Dapat po may pupuntahan kami sa parting Daranak Falls. May tinuturo po doon na almost 10 hectares na property. Tapos nandito po kasi yung contact person na magtuturo sa amin. Tapos ngayon nabalitaan namin na ito po pala ay isang compound, isang pamilya na nagmamay-ari yung cave na pinuntahan po namin, na pinapasyalan ng mga turista. Kanina nga po ang daming dumaan dito, mga pupunta doon sa Kalinawan River, tsaka papasok doon sa cave. Ngayon po ay pinaka-caretaker, nakausap namin kanina. Meron po ditong 3 hectares tapos 2.7 hectares. Nasa Tanay po tayo, ibang iba po ang presyuhan kumpara doon sa mga na ibablog po natin sa parting Quezon. Talaga doon 100 to 50 pesos meron po tayo. Kaya lang nandito tayo sa Tanay, ang presyo po ng seller dito na ibinigay sa atin, although hindi ko pa naman nakakausap totally po yung pinaka may-ari, yung caretaker lang, pero pwede naman po siguro nating makausap yon in the future kung mabibisita to ng isa sa mga viewers natin o buyers dito sa ating channel. 1,000 per square meter sa katabi nung tourist spot ng cave, kasi wala na pong mga 500 meters po nandyan yung cave. Meron po akong video na isa from National Highway doon sa kanina hanggang dyan sa cave. Wala pong cut yun, i-upload ko siya para makita nyo po yung road. Yung link po ng video ilalagay ko na lang dito. So bago kami pumunta doon sa may Daranak Falls, siguro naman naririnig nyo na po yun, yung Daranak Falls ng Tanay. Yun po talaga yung target namin na puntahan. At kataon lang na nandito na rin lang tayo. Yung highlights lang siguro ngayon ito ang ating ipapakita. Na mayroon 3 hectares dito na 1,000 per square meter. So 30 million po yun. Ito naman 2.7. Ang dulo na daw po nito ay yung river. Yan, Kalinawan River. Ito ang itsura niya. 2.7. Dalawa titulo, napicturean ko po kanina. Kailangan lang natin mag-verify. Kapatagan po pala siya. Ang isa lang po sa problema pa sa ngayon, hindi naman kasi sila ginagamit po nila mga solar po ata. Wala pa pong kuryente. Tapos yung tubig, may mga pump yata sila, katulad po ng ginagawa doon. Yung katabi niyan parang resort po eh. Kapatagan, kaya lang mahilab po ang presyo. Hindi naman natin hawak yun kung ano man yung presyo. Sa mga interested lang po, much better halimbawa makipag-negotiate po tayo, mismong seller ang ating makaharap sa transaction, kasi sa ganito kalaking presyo ng per square meter ay malaking halaga po talaga yan. Ako po ay nagsasabi kasi meron akong mga hawak na 50 pesos per square meter. Hindi ko po na maikot kasi 2.7 po yan. Ito, mag-asawa lang po ang may-ari nito. At least nandito po siya sa road, although hindi pa siya cemented road. Puputol-putol po eh, may semento, merong rough road. Pero kahit po kotse pasok, katulad nga po ng napakalit namin sasakyan, ay nakapasa kami. Kasi yan pong katabi na yan ay resort. Yan, ginagawa po siya eh.
ngayon dito. Siguro po hindi lang ito yung una't huling video na gagawin ko dito para doon sa iba nating impormasyon na kailangan. Ang itsura ng lupa, patag yung isa. Dito may patag din, kaya lang po may bundok sa part na to. Pero yan po mga bato-bato. Pero katulad po nitong kalapit, nalagyan nila ng swimming pool. Okay? Yan, parang resort na po yan. Gagawing resort. Search po natin yung Kalinawan River at yung isa pa, yung cave na pinapasyalan dito. Yan lang po muna siguro sa ngayon. Maganda po yung mga property na nandito at mga titulado po yan. Kaya lang po mahilab ang mga presyo. Iba-iba naman po kasi ng zonal value ang bawat lugar. At para po sa mga viewers natin, nasa Tanay Rizal po tayo, Sampaloc, Tanay. Kaya po ganyan ang presyo. Yun lang po muna sa ngayon. Thank you.